Cover your mouth when you sneeze or coughing. Huwag gamitin yung kamay, daliri na pag mag-sneezing or coughing, ganyan. Kasi, lalo na kapag nasa pagkain kayo, na-assign, like grocery. So ngayon, kapag nag-sneeze kayo o nag-coughing, tapos kinover nyo ang daliri nyo, anong mangyayari doon? So, pwedeng makontaminate yung mga pagkain na hahawakan nyo. Panyo o tisyo ang gamitin na i-cover sa bibig, sa mouth. Ang kamay, ang daliri, ay universal yan. Pwedeng pang-shake hands sa kaibigan mo, kakilala mo, na pwede mong makasalubong. So ngayon, kapag nagamit mo yon kanina, sa pag-coughing or sneeze, so anong mangyayari doon sa ka-shake hands mo? Hygiene ito, kaya respeto sa kapwa. Maliit na act of courtesy ito, pero pwedeng makaiwas sa sakit at discomfort. Kaya advice ko sa inyo, lalong-lalo na pag galing kayo sa public na lugar, huwag niyo talagang kalimutan maghugas ng kamay bago kumain. Lalong-lalo na kapag naghahawak kayo ng pera. Alam niyo ba kung anong pinakamadumi na bagay? Pera at cellphone. Kasi ang pera ay never yan hinugasan. At ang cellphone at never din yan hinuhugasan. Pero ako, kapag nahawakan ng iba ang aking cellphone, ay agad ko yan nililinis ng alcohol. Kaya hindi ko pinahawakan ng cellphone ko sa iba. Kasi yung mga tao, yung mga galing sa ganyan, galing sa nga dito, mga kamot-kamot, tapos hahawakan yung cellphone mo. Anong mangyayari sa cellphone mo? Hindi madudumihan. Kaya hindi ako humahawak ng ibang cellphone at hindi ako nagpapahiram ng aking cellphone. Pagdating naman sa pera, madumi ang pera. Kasi kahit sino, umahawak ng pera na yan. Coins, papers. Pagkatapos humawak ng pera, maghugas ng kamay. Kung walang tubig, mag-alcohol. Hindi ka nawawalan o nauubusan ng alcohol. Para automatic, lalong-lalo sa public places, walang tubig. So, meron kang alcohol na magagamit agad.